Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Sa video pong ito ay babagi ko po sa inyo ang aking karanasan sa pag-apply nitong online loan app na Piso Money, easy online loan, na kailangan po nating mag-ingat sa pag-apply nito. Alam nyo kung bakit? Sundan nyo lang at tapusin ang video ito guys. Let's go! Ang nag-refer kasi sa akin nitong Piso Money guys ay itong kapitbahay namin dito. Kaya in-applyan ko na rin para ma-review ko po sa inyo ang sistema nila. So nung hinanap ko po ito sa Play Store at sinearch ko ang Piso Money at nandito nga siya guys. Ito po yun guys, tandaan nyo lang po ang kanilang logo. Piso Money Easy Online Loan. At produkto pala ito ng DSNC Lending Investors Incorporated. So nung tiningnan ko po ang about this app nito, ay oo, bago pa nga siya guys. Noong nakaraang buwan pa lang siya nirelease dito sa Play Store, December 9, 2025. So nang in-install ko ito guys, at habang installing po siya, ay hinanap ko ang lending company na ito sa listahan ng mga registered loan app sa SEC o sa Security Exchange Commission, ay wala po sila sa listahan. So hindi po ito rehistrado guys. O di kaya na-revoke na siguro yung license nila at gumawa na naman sila ng bagong pangalan. So patuloy po tayo guys. So nung na-install na siya at in-open ko na, dinilak agad ako dito sa dashboard. May nakalagay na maximum loan amount up to 60,000 pesos. Loan term na 180 days at interest rate na 0.05% per day. So nung pinindot ko na itong apply now, hiningi na nila ang aking active mobile number. At pagkatapos nilagyan ng aking cellphone number at pinindot itong get code, at may sinend na silang 6-digit OTP sa akin. At ang pangalan na nagpadala sa akin ng OTP guys ay Pira Agad. So isang kumpanya lang pala ito sila guys, sa Pira Agad, Piso Money at itong Magaling Piso. Naku, kahit ano na lang ipangalan sa mga kumpanyang ito. At pagkatapos kong nilagyan ng OTP ay binalik ko ako dito sa dashboard. At pagpindot ko ulit nitong apply now, ay nag-pop up itong kanilang privacy statement na kailangan po natin i-accept. Pagpindot ko nitong while using the app and then itong allow, ito po yung first page ng kanilang form, ang eKYC. At ito na po yung mga valid ID na tinatanggap nila guys. May mga recommended ID type pa dito. Itong driver's license, PRC, SSS, passport, postal ID, UMID. So ito po yung mga recommended. Kung wala daw tayo nito guys, may other options naman. Tulad nitong TIN, Voter's ID, National ID, Pag-ibig at Health Card. PhilHealth Card po ito guys. Ang pinili ko po dito ay ang aking driver's license. At pagkatapos kong pinictura ng aking driver's license ID, pagpindot ko nitong confirm and submit, ang next po nito ay ang aking selfie. At auto capture po ito guys. At pagkatapos kong mag-selfie ay dito na po ako nagsimulang nag-fill up ng form. Ito po yung first page ng kanilang form guys, ang identity information. So ang una po nilang hihingiin ay ang ating education. Next po ay ang ating marital state. Next po ay ang number of credit cards. Hingiin nila ang ating email address, ang ating gender, residential address at kailangan pang i-detalye ang ating address. Kung ano po ang ating loan purpose. Hingin din nila ang ating alternative mobile or phone number, Facebook account at Viber account. Mga optional lang po yan. Pagkatapos kong na-fill upan ito guys at pag-click ko nitong save, sa next page ay hingin na po nila ang ating work information. Tulad po ng pangalan ng ating pinagtatrabahuan, magkano ang ating monthly income, anong industry po ang ating pinagtatrabahuan, contact number po ng ating pinagtatrabahuan, ilan ang ating payday, address po ng ating pinagtatrabahuan. Hindi ko na po nakunan ng screen record guys. At pagkatapos ko pinilafan yan at pinindot itong save, dito sa next page ay hingin na po nila ang ating emergency contacts. So 5 contact person po ang hinihingi nila guys. At ang dapat natin ilagay ng mga relationship guys ay contact info ng ating parents o ng ating siblings. Pwede rin contact info ng ating mga kaibigan, kapitbahay at mga kasama sa trabaho. At pagkatapos kong na-fill upan ito guys at pagpindot ko nitong save, ay kukunin na po nila ang ating withdrawal info kung saan natin gusto i-transfer yung pera kung sakaling ma-approve tayo dito. So ito po yung mga e-wallet na pwede natin pag-transferan ng ating pera na utangin dito guys. GCash, GrabPay, Paymaya lang po at StarPay. At ang pipiliin ko po dito guys ang aking bank account. So ito po yung mga bangko na pwede nating pag-transferan ng ating pera na utangin dito. Ang pinili ko po ditong bangko ay ang Philippine Savings Bank o PS Bank. At pagkatapos kong nilagyan ng aking bank account info, pagpindot ko nitong submit, ay binalik po ako dito sa dashboard na may nakalagay na loanable amount na 2,000 pesos at loan term na 121 days. So di ko alam kung approve na ba ito or offer pa lang po. So at least nagpapakita po sila ng repayment plan guys. So may dalawang periods po tayong pagpipilian dito, itong 2 periods at 3 periods. So ito munang 2 periods ang re-reviewin natin. So tingnan po natin ang buong detalye ng kanilang repayment plan. So ito na po yung repayment plan sa 2 periods guys. So dalawang schedule po natin ito babayaran. Nag-apply po ako nito guys is January 3. So ang first due date ko po guys ay January 9, 2026.
So 6 days lang po ang term guys. So ang principal amount sa aking utangin na 2,000 pesos guys ay 1,980. Ang interest po niyan ay 280 pesos. So 1,980 plus 280, ang equal po niyan ay 2,260 pesos. So yan po ang mababayaran ko pagdating ng January 9 guys. Hindi ko na lang i-explain itong schedule to. Imi-imi lang yan eh. At ito ang masaklap guys, may upfront service fee na 500 pesos. So i-deduct po ito sa 2,000 pesos na utangin natin. So 1,500 pesos na lang po ang marireceive natin dito guys. Tama po ang sinabi ng kapitbahay namin na nag-apply na dito. So balik na tayo dito sa dashboard. So ito na namang 3 periods ang i-reviewin natin. Kapag itong 3 periods ang pipiliin natin ay 3,000 pesos po ang i-offer nila sa atin. So tingnan pa rin natin ang buong repayment plan ito. So ito na po yung 3 periods. 3 schedule daw natin ito babayaran. Asus, parang 2 schedule lang naman ito. Imi-imi lang itong pangatlo. So itong schedule 1 at schedule 2 guys ay 6 days lang po ang interval. Tapos ang principal amount nito bawat schedule ay 1,485 pesos. Plus interest is 420 pesos. Ang equal po niyan ay 1,905 pesos. So yan po ang mababayaran natin bawat schedule or every 6 days. So ang mababayaran natin lahat sa 3,000 pesos na uutangin natin, sa 13 days lang po yan ay 3,810 pesos na po. At hindi pa natin matanggap ng buo ang 3,000 pesos guys. Dahil may upfront service fee pa na 600 pesos na ibabawas sa ating 3,000 pesos na uutangin. So ang matatanggap na lang natin ay 2,400 pesos. Binawasan pa ng 600 pesos, dinagdagan pa ng 810 pesos. So magkano na ang nawawala sa atin guys? 1,410 pesos na po ang nawawala sa atin within 13 days lang po yan. Itong 2 periods kanina guys na 2,000 pesos, binawasan ng 500 pesos, at dinagdagan ng interest na 280 pesos, ang nawawala sa atin dyan ay 780 pesos within 6 days lang po. Mas lalo yatang lumalala ang mga naglalabasang ulang ngayon guys. Ang sarap, hindi nabayaran. So itinuloy ko pa rin ito. Ang pinili ko dito ay itong 3 periods dahil mas malaki ang offer. Pag pindot ko nitong confirm, ay ni-review na po nila ang aking application. Matagal po ang result dito guys. Naghintay ako ng ilang oras. To make the long story short, after ilang oras kong paghihintay, ito na po yung result. Rejected po ang aking application. Nako, buti na lang. Pero may ibang offer pa po sila guys na pwede po nating applyan. Itong si Piso Maya, isang kumpanya lang pala ito sila. Nakapag-apply na po ako ng Piso Maya dati. Rejected din ang application ko dito before. So kaya pala. Pero sinubukan ko pa rin in-applyan itong 2 Piso Maya guys. Pero ang result, rejected lahat. Hay nako, mabuti na lang. Na-approve kasi dito yung kapitbahay ko. Mga 4 days after dinisburse yung inutang niya, so 3 days pa lang bago mag-due date, ay tinawagan na siya, naniningil na. At sa araw daw mismo ng due date, ay marami na siyang tawag at text na natanggap. Mga pagbabanta at harassment daw. So yun, hindi raw niya binayaran. So ito yung mga loan app guys na dapat po tayong mag-ingat sa pag-apply. So that's all for today. Paki-like and share na lang po sa video ito. At huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel para sa iba ko pa pong mga review sa mga bagong naglalabas ang mga loan app ngayon. Thank you for watching. God bless us all. Goodbye.